Ano nga ba ang service culture? Ito ang mindset at ugali ng mga empleyado sa pakikitungo sa kliyente at sa isa't isa. Ang hangad nito ay magbigay ng positibo at mahusay na serbisyo sa araw-araw. Sa madaling salita, ang service culture ay hindi lang basta pagiging magalang. Ito ang pundasyon ng maayos at customer-focused na operasyon ng kumpanya. Paano naman ito makikita sa totoong buhay? Imagine mo ang isang delivery rider na kahit pagod na ay nakangiti at magalang pa rin. Tuwing iaabot ang order, sinisigurado niyang tama at kumpleto ang mga items. At minsan pa nga'y may kasamang, ingat po, yan ang service culture in action. Bakit importante ang service culture? Dahil ito ang bubuo ng tiwala at katapatan ng mga customer. Kapag positibo ang pakikitungo, mas bumabalik ang kliyente. Kaya't tandaan, ang service culture ay mahalaga sa bawat negosyo. Let's make it a priority. Sa bawat kanto at iskinita, sa bawat araw na lumilipas, isang pamilyar na eksena ang nasasaksihan natin. Ang mga delivery rider na patuloy sa kanilang laban sa lansangan. Sa likod ng bawat order na natatanggap natin, mula sa paboritong pagkain hanggang sa mahalagang pangangailangan, ay ang hindi matatawarang sakripisyo ng mga taong naghahatid ng serbisyo. Sa gitna ng init, ulan at panganib ng kalsada, sila ang tahimik na bayani ng bawat tahanan. Ako nga pala si Allen, 22 years old, nakasalukuyan nangungupahan dito sa may Area F, San Jose del Monte, Bulacan. Isa nga pala akong ganap na delivery rider sa Paglalalamove. Kailangan ko nga palang dumiskarte at bumiyahe dahil nga may sarili na akong pamilya. Hello po. Gano'n na po kayo katagal? Bali 9 months na ako bilang isang delivery rider dito sa lugar namin. 9 months pa lang po. Opo, 9 months pa lang siya dahil sinubukan ko lang siyang mag-apply, nagandahan ako sa kita niya sa araw-araw kaya pinagpatuloy ko na rin. Magkano po yung sinasahod niyo po bilang isang delivery rider? Ang kinikita ko bilang isang delivery rider nakadepende sa biyahe namin. Ako naman is pag naaabot ko na yung quota ko, umuwi na rin ako pag na 700 to 600 na ako, is umuwi na rin naman na ako. Sa tingin niyo po ba nagiging sapat po yung nakita niyo bilang isang delivery rider? Lalo na kung may pamilya na po kayo. Sapat na rin naman yung kinikita ko na yun dahil kung hindi pa naman siya hindi pa ako uuwi kung sakaling hindi quota. Dahil yung quota ko na yun, kumbaga naka-budget na siya. Ibig sabihin, alam ko na yung kailangan ko sa isang araw para mabuhay ako ng maayos. Mabuhay ko na maayos yung pamilya ko. Paano niyo po binabudget yung 700 or 600 na perang nakita niyo po? Ang nababudget ko siya sa paraan ng pagtatabi. Kunyari, magtatabi ako ng 200 sa isang araw para pang bayad sa buwan-buwan na upa. Tapos magtatabi ako ng 20 pesos sa araw-araw para din sa bayad ng kuryente, sa tubig. Ano po yung ginagawa nyo sa pang-araw-araw po bilang isang tatay, tas bilang isang delivery rider? Pag hati naman ng oras sa pamilya ko, kasi hindi naman ako full time sa delivery rider, may oras pa rin talaga na binibigyan ko yung oras para sa pamilya ko. Naglalaan ako ng oras para sa pamilya ko. Ayun po, meron na po ba kayong na-encounter na mga customer na meron pong bad attitude, gano'n? Yes, madami na kami na-encounter na gano'n dahil nga sa tagal ko na rin nagdi-deliver, may mga customer talaga na hindi natin makakasundo yung ugali nila. Ano po yung nagiging solution na ginagawa nyo dun? Is kasi bilang isang delivery rider dapat is malawak yung pag-unawa mo pagdating sa mga customer. Dapat kahit sila, alam naman natin sila na yung mali, respeto pa rin dahil mahirap na mawalan ng trabaho. Kailangan natin silang unawain at bigyan pa rin sila ng mahabang pasensya. Pero meron naman po mga
customer na mayroong para mababait, gano'n? Maraming mabait na customer na may mga good attitude na, may mga magandang puso na nakakaintindi bilang isang delivery rider. Nauunawaan nila kami, gano'n. Ano po yung parang nagiging feeling po para sa inyo? Sa mga customer na mababait. Sa mga ganong klaseng customer is na mas ginaganahan kaming bumiyahe dahil nga sa ganong pinapakita nila sa amin. Kumbaga, mas nauunawaan kami, mas lalo kaming ginaganahan bumiyahe. Ano po yung parang previous work? Previous work ko is dati akong nag-construction din ako. Dati akong merchandiser din sa store. Marami na rin akong company na nahawakan like Del Monte, Emperador, Nestle, tsaka Gardenia. Ayun yung mga company na napasukan ko yung time na nagtatrabaho pa ako. Tapos naging delivery rider din ako sa Grab. Pero di rin siya tumagal dahil nga hindi ko nagustuhan yung patakaran ni Grab. Ito po, last question na po. Bakit po gusto niyo pong magstay sa field na ganito? Nagustuhan ko siya dahil nga sa mas makakabuti sa pamilya ko yung kinikita ko dito. Confirm mo sa pagpasok ko sa isang company na kagaya dito sa Bulacan is napakababa ng isang araw dito. Like sa delivery rider, yung 8 hours nila doon is kaya mong kitain sa 4 na oras lang. Ayun po, maraming salamat. Hindi rin biro ang pangaraw-araw nilang hamon. Pagod, gutom, at minsan kawalang respeto mula sa ilan. Sa bawat pagakbang sa pedal at paghigpit sa manibela, isang pangarap ang patuloy nilang binubuo. Ang mabigyan ng maginhawang buhay ang kanilang pamilya. Ang aming dasal, kaligtasan at biyaya para sa inyo at sa inyong pamilya. Nakita natin ang buhay ng isang delivery rider at mga pagsubok na hinaharap nila araw-araw. Pero pati na rin ang sipag at dedikasyon nila sa trabaho. Dito, makikita natin kung gaano kahalaga ang service culture sa kanilang ginagawa. Pati na rin ang commitment nila sa magbigay ng magandang serbisyo kahit na mahirap ang kanilang naranasan. Sana ay mas lalo na natin ma-appreciate ang kanilang paghihirap at ang papel nila sa ating pang-araw-araw. Patuloy natin silang suportahan at halagahan dahil sila ang nagbibigay ginhawa sa ating mga pangangailangan. So, ayun po pala yung ginagawa nyo sa pang-araw-araw. Ito po yung munting handog namin para sa inyo bilang pasasalamat po. Thank you po. Thank you. Guys, may deliver tayo ngayon. Galing sa Inatag Zone, deliver na natin agad dahil oras na. Malapit na naman tayo. May panahon para maging hari. May panahon para tatanaw na yung customer. May yata yung mga ilipat ako. May natin na isadyang ganyan. Tawagan na lang natin. Umaraw, umuulan. Ang